Ito po, kahit pa paano, medyo maganda-gandang balita. Majority po ng mga bagong senador na magsisimula alas 12 ng tanghali, June 30, ngayong month na ito, na magiging senador sa loob ng 6 na taon at sasama doon sa mga dating 12 senador. Papalit doon sa 12 na nag-expired na, mag-expired na ang kailang kapangyarihan bilang senador. Ay pumapabor po na dapat magkaroon ng trial dito sa impeachment ni Sara Duterte. Pati po yung mga incumbent senador na maiiwan hanggang sa 20 Congress, pabor din sila na magkaroon ng trial. Ang maingay lang po kasi ay yung ilan. Actually, minority sila. Pero ang totoong minority leader o grupo dyan sa Senado ay grupo ni Risa Ontiveros at yung graduating na Senador Coco Pimentel na yan po ipapalitan ni na Bam Aquino at saka po ni Pangilinan. Kaya yung tatlo ang pwedeng maging totoong minority. Yun hong Duterte group na ang dating ay parang minority, baka hindi ang kilalaning minority group. Kasi ang minority talaga ay yung tatlo ni na Ontiveros. So yun lang naman talaga ang ayaw. Yung abogadong senador at saka yung di man mga abogadong senador na pro Duterte, yan po ang ayaw. Yung majority ng kasalukuyang senador at yung papasok na bagong senador ay pabor magkaroon ng trial kasi alam nila galit na ang taong bayan. Alam nila na kanilang obligasyon ang sumunod sa saligang batas. Mali na pagtakpan. Kaya ako po naniniwala na kailangan mapalitan talaga si Escudero sa pagpasok ng 20 Congress. At ako naniniwala ring mangyayari yan. Hindi kayang may paglaban ng mga senador, Duterte senador, na manatili si Escudero dyan. Kung si Soto o kung sino man, malamang si Soto, mas gusto ng mga senador yan ay yung senador na kayang pangatawanan ng kailang trabaho. Kasi si Escudero talagang nag-dribble kung sa bola, basketball, nag-dribble ng 4 na buwan. Hindi talaga pinansin niya yung article of impeachment na sinasabi ng saligang batas na kaagad-agad ay aksyonan. Hindi niya ginawa. Kaya nga ho, siguro kaya ganyan ang ginagawa ni Escudero dahil alam niya, meron challenge sa kanya, pwede siyang mapalitan sa July sa pagsisimula ng 20 Congress. Kasi mag-i-election po sila, mga senador, kung sino ang kailang senador o Senate President, kung mananatili ba si Escudero o sa papalitan. Yan po ang mangyayari. Kaya ho, para sa akin, sarili kong opinyon, hindi masama, sa halip ay dapat talagang palitan kasi talaga hong nawala ang pag-asa at ang pagdududa ay nangibabaw mula sa mamamayan dahil sa walang ginawang aksyon sa mahabang panahon mula February hanggang sa oras na ito ang kasong hinihintay ng mamamayang Pilipino. Itong si Senator Tolentino na majority leader ng Senado na nagsabing hindi dapat talakayin sa next Congress ang impeachment na ito ay graduating na rin sa July 30. Tapos na ho ang term niya at natalo siya noong nakaraang eleksyon. Kaya hindi na makakabalik yan. Wala na siyang karapatan sa 20 Congress. Sabi nga nila, kawawa, buti nga. Kasi ganun pala ang kanyang paninindigan. Kasi yung majority leader at Senate President, yan po yung powerful sa Senado. Sila ang nagkakalendar, nag-i-schedule kung ano ang topic nila. Pag ayaw nilang itapik ang iyong proposed bill o impeachment, walang magagawa. Sila po ang nagdidesisyon yan. Sila yung mayroong authority, Senate President at Majority Leader. Ngayon lumalabas po silang dalawa nag-dribble, hindi lang si Escudero. Kaya yan ho. Kaya yata natalo si Tolentino at ngayon tapos na ho hanggang June 30 na lang. Pero hanggang June 11 na lang po itong trabaho nila. So yung natitirang ilang araw o linggo, tuloy ang sweldo nila, wala na silang trabaho. At tuloy-tuloy na ang bakasyon nila hanggang sa kung kailan sila makabalik uli sa Senado, kung babalik pa ba o hindi. Ganun po ang nangyayari. So, ito hong usaping ito ay nanggising ng natutulog na kaalaman ng ating mamamayan. Naging very educational ang issue ng impeachment at saligang batas. Ngayon, alam na ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad ang tinala muna ko ang issue kung ano ang karapatan nila at ano ang obligasyon ng mga senador-elect at ng mga congressman. Ang congressman walang problema kasi tapos na yung trabaho nila .
Naiinip na nga sila, gusto sila mag-trial bilang mga private o mga prosecutor. Okay? Pati yung mga private prosecutor na tutulong, naiinip na rin. Yung mga testigo, nandiyan na. Okay? Hindi hubiro yan. So, ang problema lang natin, ay ang Malacanang talaga, ang Pangulo ayaw makialam. Alam kasi ng Pangulo na trabaho ito ng Senado, hindi niya trabaho. Kasi dati siyang congressman, senador, alam niya na ang impeachment exclusive sa Senado. Kaya siguro ayaw makialam ng Pangulo. At yung ewan ko lang, yung issue lang ho na sinasabi niyang ayaw niya na may kalaban, ayaw niya na may kaaway, medyo hindi ako kontento ron. Pasintabi na po sa mga Marcos loyalists. Kasi pag presidente ka, hindi mo maiwasang may kalaban ka. Pag presidente ka, hindi mo rin makukuha ang lahat ng suporta ng taong bayan. Kaya dapat gawin mo kung ano ang mabuti para sa majority. Ayan sinasabi niya, ayaw niya ng kaaway. Abay, inaaway ka na, Mr. President. Hindi lang inaaway, pati buhay mo pinagtangka na. Ano ba nakalagay doon sa article of impeachment? Doon sa 7 article. Eh di ba ang reklamo doon yung pagbabanta at pag-uutos ni Sara Duterte na meron siyang inutusan na kunin ang buhay mo, Mr. President, ni First Lady at Speaker of the House. Pero sabi mo, ayaw mo nang ikaw may kaaway. Pero ikaw inaaway eh. Ang nasasaktan taong bayan, Mr. President. Pasintabi na po. Kayo po ay dapat maging matapang. Kayo po ay dapat huwag matakot na mayroong kaaway. Kasi lahat ng tao may kaaway. Lalo na po nasa gobyerno, lalo na ang Pangulo. Kasi pag pinatupad mo ang batas, definitely mayroong magagalit. Pero pag hindi mo pinatupad ang batas, majority magagalit. Kaya talaga ang presidente ganun. Ano man ang gawin mo, mayroong magagalit sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, mayroong kang kaaway. Eh kung iiwasan mo na wala kang kaaway, abay paano mo may patutupad ng batas? Mula sa city ordinance, municipal ordinance, hanggang barangay, hanggang sa national, ang pagpapatupad ng batas, meron talagang tinatamaan, minasasaktan at meron magagalit. Yung kaaway, normal lang yan. Sabi nga nila, pag wala kang kaaway, parang wala kang silbi. Ibig sabihin, wala kang ginagawa, wala kang kaaway. Kaya Mr. President, huwag kang matakot na ikaw ay may kaaway. Huwag mong iwasan yung kaaway. Talagang darating yung kaaway. Normal lang sa buhay ng tao yan. Pag pinatupad mo ang batas, may tatamaan, mayroon kang magiging kaaway, normal lang yun. E pag ayaw mo ng kaaway, ayaw mo makipag-away, ibig sabihin wala tayong batas na ipapatupad. Abay, lalong hindi maganda yan. Pasintabi na po, Mr. President, o yung mga nakapaligid sa Pangulo, i-advise nyo ang ating Pangulo. Dapat tanggapin niya na may magagalit, mayroon siyang kaaway, hindi maiwasan ng away. Kahit na saang antas ng buhay, may kaaway. Hindi lahat ng tao ay magkakaibigan, hindi lahat ng tao nagkakaintindihan. Meron talagang magkakasalungat. Normal lang po yung salungat, yung negative at positive. Normal lang yung may katunggali, normal din yung may kaaway. Pag wala kang kaaway, mas mahirap yun. Lalo na ho sa isang Pangulo. Kaya ho, pasintabi na Mr. President, huwag mong iwasan ang kaaway. Ituloy mo ang dapat mong gawin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Masagasaan ang dapat masagasaan. Magalit sila. Kung sa tingin mo, tama ang ginagawa mo, gawin mo. Hindi talaga yung makukuha na 100% ang lahat ng tao ay papabor sa iyo. Walang ganun 1,000% perfect ang tao. Wala. Kaya gawin mo, Mr. President. Kahit may magalit, kung anong tingin mo ay pabor sa nakakarami, gawin mo, panindigan mo. Yan kasi ang dapat na i-advise sa Pangulo. Baka yung mga nakapaligid sa Pangulo, mga takot eh. May mga interest kaya hindi makapagsabi ng direkta. Ako, pag ang Pangulo nakausap ko, sasabihin ko ng direktahan ng mali at tama. Sa totoo lang. Kung wala ka kasing interest, masasabi mo sa Pangulo ang lahat. Katulad ko, wala naman ako interes sa gobyerno. Wala naman silang pakialam sa ginagawa ko. Kaya sinasabi ko yung totoo. Kasi ang taong bayan ang aking pinaglilingkuran, kayo yun. Di ba? Hindi ko pwedeng pagtakpan ng mali. Kahit ang presidente may tama, okay, pero may kaunting pagkakamali, katulad niya, sinasabi ko. Mali yung matakot na mayroong kaaway. Mali yung iiwas sa kaaway. Dapat gawin mo, sir, ang dapat mong gawin. Kahit may magalit, kahit may kaaway. Kasi, presidente ka na inaabangan ng maraming Pilipino sa iyong matatapang na desisyon at laban para sa katotohanan. Ganun lang yon. Please like and share, subscribe, and follow.